Mga batang, good morning yun. At nahalabasan ko itong kalamansi ang kauyan. Kasi kailangan ito sa lumi. Pag nabunga, hindi na tayo mamimili ng kalamansi. So yun, no? Napakalawak pa ng ating halabasan. Yun pa. So ito yung mga nalabasan ko pa ng mga batang. Yan. Malawak na siya. Namumunga na siya kahit ganyan kalapandak. Ganyan kapandak. Mumunga na siya mga batang. So yun, ang lalaki ng puno doon. So halabasan muna natin ito, bagong tanim. So bagong tanim natin yung mga kabatang. Bagong tanim pero buhay yan. Ito yung sa kabila. Yan. Buhay yan mga kabatang. Katatanim ko lang ng 1 linggo. Pero buhay yan, wala lang dahon. So buhay na buhay yan kasi naulan. Iyan ay marketing din natin ginawa, marketing. Puro lahat marketing yan mga kabatang, puro marketing kaya madali siyang mamunga. So yun, panoorin nyo ayong paghalabas dito mga batang. Right. $2,000 later. So yun nga po mga kabatang, yan, magandang umaga sa inyo lahat na naman. At ngayon ay umpisa na naman natin ang paghalabas dito sa probinsya, dito sa ating farm ng kalamansi. So talagang ang buhay sa bukid di ganito. Kapag hindi mo nilinisan ang iyong mga pananim ay hindi gaganda at hindi mamunga ang ating kalamansi. Ang kailangan ay malinis yan. So wala pa akong ginagamit ditong mga pamatay na mga sa damo. Halabas lang tayo ng mga kabatang at kasi pagka yan nilagay binutangan nyo yan, nilagay nyo yan ng mga pamatay ng mga damo ay magiging acidic na yung ating lupa. Pero talagang normal lang tayong huwag maglagay kasi pampaganda sa lupa kasi magiging acidic ang lupa natin. So mataba naman ang lupa natin mga kabatang, kaya hindi tayo gumagamit ng mga yung nilalagay na pampatay ng mga damo. So ang kagandahan niya sa damo pag nahalabasan mo magiging pataba yun sa lupa, kaya maganda ang lupa at maganda ang ibubunga ng ating mga kalamansi mga kabatang. So doon pa rin tayo sa proseso ng unang panahon kasi ayaw natin yung mga binubomba ang mga mga halaman. Ginagawa ko lang dyan, pinapausukan ko yung mga batang yan. Pero kung talagang wala tayong magagawa na nahirapan talaga ako sa paghalabas, bibili na lang tayo ng grass cutter para madali ang ating paglilinis dito sa ating farm ng kalamansian. So yun mga kabata, kung bago ka pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na. So ganito ang pamumuhay sa probinsya at dating OFW. Ngayon tayo ay nagpaparam ng kalamansian, nyuga, sagingan. So mga previous kong vlog dyan mga kabatang ay panoorin ninyo yung mga kaunahan kong mga vlog pag uwi ko dito sa Pilipinas. Dito sa Mindanao ako nakatira. Dito na ako napagbahay sa Mindanao mga batang. So natapos na natin yung paglalabas muna. Hanggang alas 8 lang muna tayo, alas 8 ng umaga. So bilangin natin yung puno ng kalamansi dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dito mga kabatang na 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So yung mga kabatang 26 na puno yan. Ipaganamoy kayo naman dami na mga kabatang. Right yun. Susunod ulit mga kabatang yan.